Mga Pilipino kasama, naglilingkod dahil buong bansa ay iisa. Music Radio, lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite Music Radio, ang pinaka-maaasahan kahit saan, kailanman. My favorite app, my favorite Music Radio, lagi ka pinapakinggan kahit saan, kailanman. My favorite Music Radio. My love will always be here kahit ang hirap mong mahalin. Oo, 'di ba? May mga bagay kasi na ang hirap mahalin kahit na ginagawa mo na ang lahat, binibigay mo na ang lahat ng love, pero hindi pa rin ganon ang nangyayari. Ayan. Ay, sige. Naku, parang ang hirap, 'di ba? Pag sinabi bang throwback, Thursday na naman, 'di ba? Nangyayari kasi kapag throwback talaga Thursday eh. Oo. Ano ang unang pumapasok sa isip mo? Si first crush o si first love, 'di ba? Oy, napapaisip siya ngayon, 'di ba? Oo, magkaiba kasi 'yan eh. Hindi naman kasi laging ang unang crush mo ay nagiging first love mo or nagiging first boyfriend or girlfriend mo, 'di ba? Although parehas mong nararamdaman ng unang kilig sa kanila. Aminin naman natin, 'di ba? Pag nakita natin yung crush natin, kinikilig tayo. Oo. Parang kinikilig lang din yung ating Grab driver na si Kuya Resty, ang ating ka-vibes na Resty Gonzales. Oh, 'di ba? Meron ka po bang ma-i-share sa amin na naalalang first love or first crush? 'Di ba? Napapangiti si Kuya. Ayan ha. Oo, kasi 'di ba? Aminin naman natin, although parehas mo ngang nararamdaman yung love na yon, pero yung magkaiba, yung unang beses kang nakaramdam ng paru-paro, nakaramdam ka ng butterflies dyan sa tiyan mo in English, diba? In your tummy, iba. Oo, ikaw ba kuya? Nakaramdam ka ba niyan? Ikaw ba ka-vibes ha? Naalala mo pa ba yung feeling na yun na sabi nga nila kasi kahit na gaano katagalang lumipas, kapag yung taong yan ay una mong minahal, tatatak talaga yan sa puso mo. Alam mo yun na nakatattoo na dyan sa puso't isipan mo. Naaalala mo ba yung feelings na, alam mo yun, iba eh. Yung ibang pakiramdam pa na lumipas na nga ang panahon na hindi nawawala sa memory natin. Nandyan lang yan. Ang first time na karanasan natin, lalo na syempre yung una kang na in love, yung una kang naka-receive ng iyong kiss, oh, 'di ba? Pero bakit nga ba hindi mawala-wala yung feelings ng first love kahit ilang dekada na ang lumipas, ka-vibes ha? Minsan akala natin na wala yung feelings, lalo na kung matagal na kayong hindi nagkikita, ayan na nagkakausap, or if parehas na kayong happily married. Pero according to experts ha, malaki ang chances na bumalik ang feelings once na nagkaroon uli kayo ng communication. Totoo naman yan, di ba? Kung minsan nga parang nagkasulyapan lang kayo, pasulyap-sulyap kunwari, patingin-tingin, oo, di ba? Tumututsi ka. Tapos iba yung, ikaw ba ka-vibes na ramdaman mo ba yan? Yung kapag nagkasalubong kayo ng matagal mo ng hindi nakikita na ex mo, meron ka pa bang naramdaman na spark or something dyan sa dibdib mo, dyan sa tiyan mo, na parang may something eh. Pero according to experts ha, malaki ang chances na bumalik ang feelings once na nagkaroon uli kayo ng communication. Kasi kahit na kontento na kayo sa inyong buhay, 'di ba? Hindi maiiwasan na maalala at mapag-usapan niyo yung nakaraan eh. Kahit na alam nyo ang boundary nyo, syempre, boundary nyo with your present partners, 'di ba? Ang point lang naman dito ka-vibes is yung kasabihan na first love never dies, 'di ba? Na dahil first love mo, nasa kanya na ang malaking parte ng puso mo, nasa kanya na ang malaking parte ng first time mo, 'di ba? Sa kanya unang nakaramdam na maging special eh, 'di ba? Ganun naman talaga tayo eh. Sa kanya yung kauna-unang idea ng totoong meaning ng love, meaning ng pagmamahal. Pwedeng magbago ka dahil sa kanya, kaya hindi man kayo magkakatuluyan or nagkatuluyan, marami naman kayong mga nagawang first time. O, diba? First time memories. Kaya nga siguro totoo yung first love never dies. Do you believe in first love never dies, ka-vibes? Ikaw ba, ka-vibes? Ano ba yung most memorable first love mo with your yung first time mo with your first love? Diba? Oo, ito yung nagawa ko kasi dun sa first love ko. Halimbawa, single ka, ganon, tapos nagkaroon ka ng chance na makita ulit yung first love mo. Anong mangyayari? Anong gagawin mo? Will you grab the opportunity na, alam mo yon, dumiskarte ulit? Ano ang dahilan para makipagkita ka?
dun sa iyong first love. Kung hindi naman, ano rin ang reason para hindi siya kitain? Sabi nga siguro na, 'di ba, ka-vibes kasi mukhang hindi pa nakaka-move on sa kanyang first love ang ating letter sender for today. Nako, kaya naman abangan mo yan, ka-vibe. Siyempre, kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig. Cathy G, all the way until 3 p.m. po tayo magkakasama-sama dito sa Love Me, Cathy G. Kaway-kaway dyan sa mga hindi pa nakaka-move on. Kaway-kaway dyan sa mga napapasok pa rin sa kanilang isipan si ex. Lalo na kapag ngayong throwback or lalo na kapag nakakarinig kayo ng mga song na something that reminds sa kanya, diba, ka-vibes, nakakakilig. Kung ikaw ay single, nakakakilig. Pero kapag ikaw ay committed na, tigilan mo na yung pagkilig mo na yan, ha? Well, ka-vibes, kapit ka lang. At syempre, hello din sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Hello po sa inyo. Thank you so much sa panonood. At syempre, thank you rin sa lahat po ng mga nakatutok na sa kanilang mga radyo, nakikinig sa mga Grab at in-drive driver. Yan, ka-vibes na ikaw ay pumapasada na yung jeep. Hello po sa inyo dyan, ha? Eyes on the road, not on the legs. Mag-ingat sa pagmamaneho, ha? At syempre, mga ka-vibes po nating OFWs, ikaw din na nasa opisina at ikaw din na mga nandyan lang nakabantay sa mga establishmento, sa mga guards natin. Diyan ka lang. Samahan mo ko, ka-vibes, dito sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. At isipan mo, yung nagbigay ng pagmamahal sa'yo, yung nakaramdam ka ng pagpapahalaga, yung nag-introduce sa'yo ng tunay na pagmamahal, tapos biglang nawala ang sakit, diba? Welcome to Love Me, Cathy G. 12:48 po ang ating oras. Ayan, ititigil mo ba ang iyong kaligayahan dahil lang sa isang phone call? May isang phone call kang narinig, nakuha. Ititigil mo ba bigla ang kaligayahan mo? Ano kayang tawag 'yun? Tawag ng itaas? 'Di ba? Kung minsan kasi kapag ikaw ay happy ng tao, masaya ka na, tapos bigla ka may marireceive na call, of course, hindi mo naman maiiwasan na hindi mapaisip. Ano ba? Bakit may tawag? Pwede kasi ang tawag na yun ay magandang hatid or tawag na hindi maganda. So, expect na lang natin sana laging maganda para hindi tayo nai-stress, diba? Anyways, ka-vibes nako, meron po tayong bagyo itong si Krising, ayan, particularly in Bicol Region. Kamusta po kayo dyan sa Bicol Region? Ingat-ingat po tayo, ha. At dito naman po sa iba pang parte ng Pilipinas, Metro Manila, makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan dahil naman po yan sa habagat. So, ka-vibes, ha. Mahirap po magkasakit, mahirap po na, alam mo yun, tsaka ka lang iinom ng gamot kung kailan, or ng bitamina kung kailang nakakaramdam ka na ng panghihina. Dapat unahan na natin yan, ka-vibes, ha? Anyways, hello pa rin, syempre, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Kay Kier Mondoyo, at ang kanyang friend from Hong Kong, listening Cathy G while eating. Wow, welcome back. Ayan, mga kababayan ba natin dyan sa Hong Kong, mga kababayan natin na OFW, hello po sa inyo dyan. And of course, again, saying hello kay Kuya Resty Gonzales. Ayan, huwag ka mag-alala, Kuya Resty, patuloy kitang sasamahan. Sasamahan ka namin sa iyong pagmamaneho. Oo, para ikaw ay hindi naiinip. Ayan, ikukwento ko sa iyo ang story ngayon coming from John. Ayan, abangan mo mamaya, ha, or baka pwede ka na rin mag-share ng iyong story. Oo, ha, abangan niyo po ang ating story ngayon coming from John. Ano nga bang problem ng ating letter sender? Nako, ang isang tawag na nagpabago sa desisyon ni John. Ang isang tawag na biglang napatigil si John. Well, ano nga ba yan? Ikaw ba, ka-vibes, naka-receive ka na ba ng isang tawag na bigla kang napatigil or isang tawag na nagpa-realize sa'yo na dapat ito ang gawin mo? Abangan nyo po ang story natin for today coming from John. Hello muna, syempre sa mga ka-vibes po natin dyan sa 102.3 Baguio. Kamusta po kayo dyan? And of course, sa 97.5 Jensan. Hello po sa inyo. Thank you so much. Sa lahat po ng mga nakatutok at or mga stress na nararanasan mo, I still believe na hindi ka pababayaan ni Lord. O, diba? Maririnig at maririnig pa rin niya ang iyong mga hinaing. Ikaw, ka-vibes, I still believe na magkakabalikan pa rin kami ng ex ko. Ay, ganun ba yun? Oo. Nasabi mo ba yan, ka-vibes? Or I still believe na mahal pa rin ako
nung taong una kong minahal, yung taong unang nagparamdam sa akin ng pagmamahal, I still believe. O sige, maniwala ka na lang. Anyways, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story for today coming from John. Ititigil mo ba ang iyong kaligayahan dahil lang sa isang phone call? Ano nga itong phone call na to? Masyado itong nagpapaintriga sa atin, ha? Pero phone call from the past, may isang tawag from the past, may isang tao ba na nagparamdam from the past? Kasi di ba nga, ka-health throwback ngayon, alam mo yun, marami talaga sa atin na napapaisip dun sa mga nakaraan, memories of the past. Hindi mo naman maaalis yan eh. Dahil syempre naging part na yan ng life mo, di ba? Masasabi mo na nakatato na yan dyan sa puso mo, sa isip mo, nagkaroon man ng hindi maganda, nasaktan ka man, yung scar na yan still there, di ba, sa heart mo. But anyways, ka-vibes, pero ang tanong, sabi nga nila, ang hirap, Kathy G, nung nagmahal ka, tapos hanggang ngayon, siya pa rin yung laman ng puso mo. Kasi siya yung unang minahal ko na nagparamdam sa akin ng bonggang-bonggang love. Nag-introduce sa akin kung ano ang tunay na love. Hindi namamatay at hindi mamamatay ang pagmamahal ko na yan. Naniniwala ka ba dyan, ka-vibes? That first love never dies. Abangan niyo po ang story natin coming from John. This love letter is from John. Dear Kathy G, magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa sa 92.3 FM Radio Manila. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang John, 40 years old mula sa Bibingka Capital of the Philippines, Cainta, Rizal. Kathy, sumulat ako sa iyo para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Kwento na minsan naging pinakamalaking pangyayari sa buhay ko. Kwentong hinding-hindi ko makakalimutan. Kasi meron ako naging boyfriend noon na papangalanan ko na lang, or girlfriend noon na papangalanan ko na lang Eliza. Magkaklase kami nung high school, kahit na ganun na katagal, sariwa pa rin sa akin ang lahat. Asot pusa, away, bate ang eksena. Parang tubig at langis na kahit anong gawin ay hindi mapagsama. Pero, Kathy, sino ba naman mag-aakala na magiging kasintahan ko si Eliza? First year high school pa lamang kami na maging girlfriend ko siya. Masaya ang aming relasyon. High school experience na talagang nakakapagpangiti sa akin tuwing naaalala ko. Kaso lamang matapos ang high school ay pinili namin noon na bigyang atensyon buong-buo ang aming pag-aaral. Sinunod namin ang kagustuhan ng aming mga magulang. Focus muna sa studies, ika nga. Magkaiba kami ng kursong kinuha, Kathy. Kaya magkalayo ang koleyong aming pinapasukan. Magkaiba rin ang schedule namin. Kahit gusto namin magkita at magkasama ay pilit namin kaming pinaghihiwalay ng sitwasyon. Dahil sa ganitong sitwasyon at sa hirap na magkita kami, unti-unti na kaming nagkakalayo, Kathy. Hindi na rin kami nagkakausap. Hanggang sa isang araw, naramdaman na lang namin na wala na ang kami sa buhay at sistema ng isa't isa. Natapos ang relasyon namin dahil sa aming kabisihan, Kathy. Wala akong ibang naging kasintahan pagkatapos ni Eliza. Dahil sa totoo lang ay mahal na mahal ko talaga siya. Hindi sumagi sa isipan ko noon na palitan siya sa puso ko, Kathy. Lumipas na ang humigit kumulang 15 taon na wala akong ibang ginawa kundi alamin ang kalagayan niya. Inaalam ko ito sa pamamagitan ng ilan sa mga common friends naming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko ito nagawa, pero ang simpleng balita tungkol sa kanya ang nagbigay ng sigla sa akin. Pero si Eliza nagkaroon na ng asawa at 2 anak. Nakabili ang asawa ni Eliza ng lupain dito sa Cainta, Kathy. Hindi kalaunan ay nagpatayo na rin sila ng bahay dito. Nang matapos ang bahay na ipinatayo nila ay lumipat na rin sila dito sa Cainta mula Maynila. Naging masagana ang buhay nila, Kathy. Dahil ito sa trabaho ng kanyang napangasawa,
Isang seaman na hindi lang ordinaryong seaman kundi officer pa siya sa barko. Kathy, suntok man sa buwan, ay humiling ako na sana ay muli ko makita si Eliza. Narinig naman ang aking hiling. Na sobra kong ikinatuwa. Nakita ko si Eliza sa mall at sandali kaming nagkausap matapos ang 15 years, Kathy. Yes, 15 long years of waiting and praying. Kathy, hindi na ako nag-atubili sa nahingi ng kanyang contact number. Simula noon ay wala na kaming tigil sa pag-uusap. Lalo na kapag nakakaramdam si Eliza ng lungkot dala ng pangungulila sa kanyang asawa. Hindi pa dito natigil ang aming pag-uusap, Kathy. Makailang beses din akong inimbitahan ni Eliza sa kanilang bahay kapag wala ang kanyang mga anak. At dito na nga may nangyari ng ilang beses sa amin. Aaminin ko, Kathy, yun na yata ang isa sa mga pinakamasasayang araw ng aking buhay. Kahit na alam kong mali ang makipagrelasyon sa taong kasal na. Tumagal din ng 6 na buwan ang aming relasyon, Kathy, pero kinailangan naming tumigil dahil bumalik na ang kanyang asawa. Noong mga panahon na yon, kabado ako na baka malaman ng kanyang asawa. Pero sa isip ko, kapag bumalik muli ito sa pagbabarko ay maari ko muling makapiling si Eliza. Pero Kathy, may katapusan pala talaga ang lahat ng bagay kahit gaano man ito kasaya. Tanghaling tapat ng June 13, 2019, nakatanggap ako ng tawag. Laking tuwa ko na makita ko na si Eliza ang tumatawag. Pero pagsagot ko ng telepono ay boses ng isang lalaki ang aking narinig. Walang ibang sinabi ang boses na yon kundi ang mga katagang, "Layuan mo ang asawa ko. Layuan mo si Eliza at wag na muling makikipagkita pa." Mga katagang gumimbal sa akin, niyanig dito ang pagkatao ko, parang isang sampal na nagpabalik sa akin sa realidad. Napakalumanay ng boses na aking narinig, Kathy. Yon ay ang boses ng asawa ni Eliza. Yun na pala ang huling beses na makikita ko ang pangalan ni Eliza sa aking telepono, Kathy. Simula 2019 ay wala na akong naging contact pa sa kanya. Aaminin ko na hanggang ngayon ay nalilito pa rin ako sa kung ano ang nararamdaman ko. Alam kong tama na nagtapos ang aming relasyon ni Eliza, pero may lungkot akong nararamdaman dahil naging biglaan ang aming pagtatapos. Kathy, ano bang dapat kong gawin? Ano ba ang dapat kong maramdaman? Dapat pa ba akong humingi ng tawad kay Eliza at sa kanyang asawa, Kathy? O tanggapin ko na lang na doon na nagtatapos ang lahat? Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, John. Pipigilan mo yung takbo ng oras. Sana noon nung magkasama pa kayo. Alam mo talaga naman ang pagsisisi talaga nasa huli. 'Di ba? Na sana, Kathy G, may panahon pa, sana may oras pa para maparamdam ko sa kanya na mahal ko siya, na nandito pa rin ako, hindi ako nag-asawa, hindi ako nagjowa ng iba dahil siya pa rin ang iniisip ko. Pero wala na, tapos na. Tapos na, John. Tapos na sa isang tawag. Itigil na ang kahibangan dahil wala na mangyayari doon. Alam mo yun, sige, dumating na sa point na paramdam ulit sa'yo, nagkita kayo, pero hindi mo ba naisip na ang mali nung kanyang ginagawa? Habang yung asawa nitong si Eliza ay nagpapakahirap sa ibang bansa, sa barko, nangungulila sa kanyang pamilya, ikaw naman Eliza at ikaw naman John nagpapakaligalig, di ba? At tumatiming pa kayo, hindi ba kayo nahiya? Doon pa sa bahay mismo ni Eliza, talaga si Eliza, minsan di nag-iisip nagalit. Sorry naman. Pero 'di ba, hindi naman natin 'di ba maiiwasan, of course, na maalala yung ating mga mahal. Lalo na yung taong nagtumatak nga sa puso't isipan natin, nagbigay sa atin ng sobra-sobrang love. But then, kung hindi na pwede, wag na ipilit, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Well, ngayon gusto ni John na Kathy G, gusto ko manghingi ng sorry sa kanila. Humingi ng kapatawaran sa kanilang dalawa. Dapat pa ba na humingi ako ng sorry? Dapat pa ba na humingi ng kapatawaran itong si John sa kanyang nagawa dito sa asawa? Napakalumanay nung asawa nung tumawag. Tigilan mo na ang asawa ko. Ay, iba pala yun.
'di ba? Kung ayaw mong masaktan, tumigil ka na. Napakalumanay. Tumigil ka na sa asawa ko, 'di ba? Well, let's help, John. Dapat pa ba niyang tawagan? Dapat pa ba manghingi ng sorry? Meron pa bang ganun na eksena dapat? Dahil nga nakagawa siya ng kasalanan doon sa dalawa, lalo na doon sa asawa. But then, wala namang iba sinabi yung asawa eh. Tigilan mo lang yung asawa ko. That's simple. 0916-563-1777. Yan po ang aming text line. Pwede rin po sa ating Facebook Live. Hello sa mga nanonood po sa ating Facebook Live. And of course, sa aming pong FB page. Ayan, 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Cathy G. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni John, hihingi ka pa ba ng tawad? Or ikaw ka vibes na nakarinig ng storya ni John? Ano ba dapat niyang gawin? Let's help John, ka-vibes. Eh, hindi mo naman maiiwasan talaga eh. Kapag kahit na mahal mo yan, kahit nagmamahalan kayo, pero wala na kayong time for each other, hindi na kayo nakikita, wala nang paramdam, eh talagang darating sa point na maghihiwalay kayo, 'di ba? Masasabi mo na lang, Cathy G, wala akong nagawa eh. That's why she go away. Goodbye talaga, ka-vibes, no? Sa taong sobra mong minahal, it's hard to say goodbye. Nalinya mo ba yan? It's hard to say goodbye, Cathy G, sa isang tao na nag-mold sa akin na maging isang mabuting tao. O, 'di ba? Ang hirap, it's hard to say goodbye sa isang tahanan or sa isang lugar or sa isang na minsan naging tahanan mo, 'di ba? It's hard to say goodbye kapag ikaw ay sobra-sobrang nagmamahal. Ang ating pong letter sender na si John, ayan, si John. Si John na hindi maka-move on sa kanyang ex. For 15 years, imagine after 15 years, nagkita sila nung ex niya ha. At hindi lang basta nagkita, may nangyari sa kanila na walang kamalay-malay ang asawa nitong si Eliza, ang asawa ng ex ni John, na may nangyayari sa kanila. Dahil nga for John, Cathy G, okay lang, nag-e-enjoy ako. Ito na yung pinakamasayang araw ko tuwing kasama ko si Eliza Pero may mali. Dahil dumating sa point na naka-receive ng tawag si John, ang tawag na magpapabago sa kanilang relasyon, magpapabago sa kanyang disposition sa buhay, sa kanyang mga pinaggagawa. Ang tawag mula sa asawa ni Eliza. Pero ang tanong ni John, Cathy G, ano bang gagawin ko? Tama pa bang humingi ako ng tawad sa kanilang mag-asawa sa kasalanang nagawa ko or kalimutan ko na ang lahat? Alam niyo po ba, ang Pilipinas po ang isa sa pinakamalaking supplier ng seafarers sa buong mundo. Ang asawa po ni Eliza, isang seafarer at tinatayang isang ng mga seafarer sa buong mundo ay Pilipino. Ayan na. At dahil dito maraming pamilya ang nabubuhay sa perang padala ng mga seaman, pero madalas din itong nauuwi sa mga pagsubok sa relasyon dahil matagal na pagkakahiwalay. Oo, 'di ba? Sinasabi nga nila, 'di ba, kung minsan nga natagpa itong mga seafarer na hindi naman na ngayon, Cathy G, ganon, 'di ba? Dahil nga syempre dumadaong sa iba't ibang lugar yung kanilang barko, bumababa sila. The same thing goes dun sa kanilang pamilya, sa mga asawa na naiiwan dito, na naiiba rin kuminsan ng landas. Ayan. Pagdating talaga sa relasyon, doon nagkakaroon ng problem. Well, ang ating pong letter sender nga na si John, nag-take advantage dun sa time na wala yung asawa ni Eliza, yung kanyang ex, na numbalik sila sa kanilang nakaraan. Kier Mondoyo, hello to you and to your friend. Ayan, Gloria Kimishano, Cathy G. Hello, ayan, sabi ni Sari Lermac, for me po, yes, mahirap itigil na lang na may iba pa namang paraan maging maligaya. At saka yung kaligayahan na yun, panandalian lang Kagaya ng letter sender, siguro tumingin na lang siya o humingi na lang siya ng tawad dun sa husband ni Eliza kasi nga aware naman siya na may asawa na ito, di ba? At saka yung husband, malumanay pa nakiusap kay John na lumayo. Kung ibang asawa yun, baka sumugod na yun Pasalamat siya, hindi siya sinugod ng asawa, di ba? Nasa huli talaga ang pagsisisi, Cathy G. Yun lamang po. Salamat. Miss Sari Lerma, sabi ni Gloria King, hello sa WMPCT Toda, Terminal Pasig City. Tune in po sa Love Me, Cathy G. Thank you, ka-vibes. And tawag ng opportunity siguro yan, pangkabuhayan showcase. Ito yung kanina. And to answer the question, titigil mo ba ang iyong kaligayahan dahil lang sa isang phone call? Farges Real says, sa mundo na puno ng kaligayahan, dapat manaig yung respeto at pagpapahalaga.
aanhin mo ang panandali ang saya kung habang buhay mo naman itong pagdurusahan. Kaya habang hawak mo siya, kapiling mo pa araw-araw, wag mong hayaang makapasok sa relasyon nyo ang temptation. Dahil ito ang magiging mitya para magkaroon ng lamat. Lagi nating pakakatandaan na kapag basag na ang isang salamin, mabuo man ito ulit, may lamat na. Higit sa lahat, ang matibay na pundasyon sa isang relasyon ay bukas sa lahat ng adhikain. Sa oras na meron tayong lihim, kahit sa maliit na paraan, hinayaan natin ang relasyon na masira. Ayan. Thank you so much, Farges Real. And hello to Jemar, your loves. Ayan. Thank you, ka-vibes. At syempre, doon pa rin po sa mga gusto magbigay ng reaksyon at payo para kay John. Sa mga nakarelate sa story ni John, 0916-563-1777. Yan po ang ating text line or pwede po nyo i-post sa Facebook Live or sa aming FB page, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Kathy G. Saying hello to Orlando Sagut. Ayan, nakikinig po, 96.7. Ayan, aba. Thank you so much, ka-vibes, Miss Altesa Sino Cruz. And of course, sa mga Grab at in-drive driver pa rin natin na ka-vibes, to Albashir Dagadas. Thank you so much for listening and for tuning in. Ingat-ingat po ha sa pagmamaneho, sa pagbiyahe. Ka-vibes, oras po natin sa minuto na lang, 2:00 na ng hapon. Kayo pa rin nakikinig dito sa Love Me, Kathy G. Sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Eliza, kaya naman hanggang ngayon, after 15 years, hindi pa rin naiiba ang pagmamahal sa'yo ni John. After 15 years na hindi nagkita, eto ko ngayon, nung nagkita tayo, iba pa rin ang nararamdaman ko towards you. Mahal pa rin kita. Because of you, kaya ako ngayon nahihirapan. Because of you, kaya hindi pa rin ako nakaka-move on. Because of you, kaya kaya ang jubis ko ngayon. Oo, because of you. Ay, ikaw, ka-vibes. Because of you, ikaw na bahala. Dugtungan mo na lang yan. Anyways, ka-vibes, you're still listening to Love Me, Kathy G. Ngayon pong araw po ng Webes. Ayan, July 17 na, ka-vibes. Ha? Ano ba? Kamusta ka naman dyan? Ako, maambon na naman po. Makulimlim na naman ang panahon. And actually, as of 11 kanina ng latest bulletin from Pag-asa, meron na po mga areas or provinces na under signal number 1. And kanina nga, we've mentioned the Bicol region. Ayan, yung mga Catanduanes. Also, pati ang Northern Luzon, ha? Isabela, Quirino, actually Mountain Province, Apayao, Ilocos Norte, Abra, nasa signal number 1 na rin po dahil nga po dito sa bagyong si Krising. Ayan, so mag-ingat po tayo sa mga posible pong flash floods, ayan, at syempre pag landslides, ka-vibes ha. Ayan, and of course, syempre dito naman po sa Metro Manila, dulot pa rin po yan ng habagat. Kaya ingat-ingat lang ka-vibes sa mga uuwi po mamaya. Make sure nyo may mga jacket kayo, make sure may mga kapoter, panangga kayo sa ulan, ayan, payong para hindi po kayo mabasa. So, well, ang ating pong story nga na natin ngayon is coming from John. Si John na hindi pa rin nakaka-move on sa kanyang ex na si Eliza, pero after a call, dun sa isang call ang kanya pong tinanggap at ito'y tawag mula sa asawa ni Eliza. Simple lang ang sinabi ng asawa ni Eliza sa kanya, tigilan mo na ang asawa ko. Tigilan mo na si Eliza. That's simple, pero nagkaroon ng malaking impact kay John. Alam niyo po ba, ayon sa Commission ng Filipino Overseas, isa sa mga top reasons ng marital conflict sa mga OFW families ay ang long distance at emotional gap na kadalasang humahantong sa infidelity. Siyempre, dahil malayo yung mahal mo, katulad nga nitong ating letter sender, isang seafarer, ang asawa ni Eliza, nag-take advantage naman itong si John. Kaya ayun, nanumbalik ang kanilang pagmamahala ni Eliza. Hello, Kathy G. Lagi kami nakikinig from Katarman, Samar. Kung ako sa kanya, itigil niya na yung pakikipagkita sa ex niya. Dahil sinabihan na siya ng kanyang asawa para hindi na lumala ang sitwasyon. Actually, yun nga yun eh. Hello, greet mo naman po. Nalason, Cornico, Salurio family. Thank you so much for tuning in. Ayan, at yun nga, tinigil niya na sa isang tawag lang. Oo, warm hello, sabi nga diba? Saying hello to Ricky Escritor and Jay Katpal. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at pakikinig sa Love Me, Kathy G. Smile ko naman dyan, ka-vibes. Para ma-attract ang swerte, gaano man kabigat ang iyong pinagdaraanan
daanin pa rin natin sa pagngiti, ka-vibes. 2:20 po ang ating oras and tuloy pa rin po ang tugtugan dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love me. Yung nagbibigay ka, yung nagmamahal ka unconditionally, diba? Oo, greatest love of all coming from our parents. Lalo na natin mga nanay na handa magbigay, mag-alay na kanilang buhay para sa atin. Anyways, 2:46 na po ang ating oras, ka-vibes. And maraming salamat po sa lahat po ng nakinig, sa lahat po ng mga tumutok sa aking programa Love Me Kathy G. Thank you so much, ka-vibes, sa inyo pong effort everyday na pakikinig po sa akin. Ayan, sobrang I appreciate all your efforts, lalo na po doon sa mga nagbigay po ng kanilang reaksyon at payo para sa ating letter sender na si John. Ay hindi na makamove on doon sa kanyang ex-girlfriend na si Eliza. After 15 years na hindi pagkikita, ayun, biglang nagkita sa mall at doon na nagsimula ang lahat. Pero sa isang tawag lang, nagbago rin ang lahat para dito kay John. Dahil nga nalaman, umamin itong si Eliza sa kanyang asawa, pero ang asawa niya instead na magalit, inintindi, ayun, tinawagan lang itong si John at sinabing hiwalayan mo na ang asawa ko. Literal na one call away. As in, kahilingan pa. Shoutout po, JC Graphics Sublimation, sina Ate Merly, Clarissa Merly, Maki, and Jemar po. Thank you so much, Fire Israel, Gloria Kimishano. Shoutout po sa Baliwag Transit, Biyahing San Jose PITX. Nakikinig Kathy Gia sa 92.3. Thank you so much, ka-vibes. At sa lahat nga po na nagbigay ng pahit reaction for John. Alam nyo, may mga pangyayari sa buhay natin from the past na hirap tayong kumawala. For one simple reason, ayaw nating bumitaw dahil sa pag-asa na pwede pang ulitin ang natapos na. And for you, John, kailangan mo nang isara yung chapter ng buhay mo or ng buhay nyo na magkasama at nagmamahalan ni Eliza. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay niya. Wala nang reason para humingi ka pa ng tawad dahil yun yung pag-let go sa kanya at hayaang maging masaya kapiling ng kanyang pamilya ay isang paraan na ng paghingi ng kapatawaran sa kanya. We must learn to let go and move on for us to open another chapter of our life. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayong araw po ng Webes. Throwback tayo, syempre, sa mga magpo-post. I'm sure ang dami nagpo-post ng kanilang mga throwback pictures, throwback memories. Thank you, ka-vibes, ha. Syempre, ingat-ingat din po until tomorrow. Magkarinigan po tayo, araw po ng Biyernes, dito pa rin sa Love Me, Kathy G. And of course, para po pasayahin naman ang inyong merienda ulit, ayan, araw-araw naman magpapasaya sa inyo. Kasama na po ang Banana Crew. Siyempre kasama ang Kwelang Tambalang, Jai Kim. Nako. Kami na bala sa inyong merienda. Of course, mga pangmalakasang oo. music, chikahan, dahil meron tayong very, very, very special guest ang nagbabalik. Oh, talaga? May nagbabalik? Yes, may ulit? nagbabalik. Wow, kaabang-abang ang nagbabalik din. Para talagang throwback, Oo no? nga, no? Nababagay talaga kasi may nagbabalik Correct. from the past. Ay! O, diba? Saan ka mas magaling? Saan ka mas naging matalino? Araw o gabi? Ako, mas productive ako kapag gabi. Paggabi, no? Kasi parang ang dami kong naiisip pag gabi. Kasi parang relax ka na nun Oo. kapag gabi, di ba? Unlike sa umaga. ang daming nangyayari. Daming gumugulo sa isip mo. So, hindi ka makapag-concentrate, di ba? Correct. Oo. Totoo. So, panggabi ka. Night Yes. owl ka. O, Correct. diba? Wow. Sige, nako, marami pang ganyang klaseng ng chikahan. Siyempre, kasama ang kanilang guest for today. Yes. Kaya abangan nyo po, siyempre, ang tambalang Jai Kim. Susunod na po yan for Banana Crew. Dito lamang yan sa your favorite. Sige. Excited. Atat. Oh, sige. Siyempre, dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Love me. Kathy G.